Hi, hello researchers. Welcome back to our channel. So this time, let's talk about another part of a qualitative research, particularly sa chapter 3, ang data collection. Pero before ta magsugod o discuss sa data collection, ato asang i-review kung unsa nay dapat nato nasulat sa atong qualitative research. Siyempre, sa atong qualitative research, no, expected nga kung naa na ta sa atong chapter 3, nakasulat na ta sa atong chapters 1 and 2. Now, kung naa na ta dapit sa part nga data collection, expected nga naa na tay nagsugod na ta sa ato ang chapter 3, particularly diri sa research design. Researchers, ang research design dapat nimo ma-discuss kung nganong qualitative research ang unsa ning qualitative research design, and at the same time nganong qualitative research design man ang imong gigamit. The next paragraph dinha na nimo i-discuss kung unsa sa qualitative research ang approach nga imong gigamit. So kaning study karon ang ato ang i-discuss is a multiple case study. So kung gusto mo makabalo sa uban pa nga mga types of qualitative research, pwede ninyo tanawon ang ato ang mga uban pa nga video, no, kay dito ninyo mahibalaan kung unsa pa ang uban nga mga klase-klase. Now, human sa inyuhang research design, expected nga nakasulat na mo sa role of the researcher. And it's very important naman po to give emphasis sa role of the researcher nga interviewer mo, recorder, transcriber, translator, analyst, interpreter, and very important writer sa inyuhang research. Pagkahuman, ana, dapat nakasulat na mo sa inyong research participants. Now, on the research participants, mga researchers, no, dinhi nato ginapakita ang inclusion criteria nganong sila man ang atoang interviewon. Then, human ana is ang data collection. Unsa lang man diri ang naa sa data collection. Ang diri sa data collection is ato ang i-discuss diri kung unsaon nato nga maka-obtain ta sa information nga gikinahanglan nato. So naa ni say ingon si Criswell ang nag-ingon ani nga naay 5 steps para sa data collection. And number 1 ana is obtain permission to conduct the study. So syempre dili ta magpataka no o kandak-kandak sa ato ang study kung ato ang mga istudihan kay about sa mga teachers or about sa mga students, dapat ta mangayo og permission sa division ana nga certain division office sa DepEd. Pwede po ta mananghid kung sa principal anang eskwelahan kung asa na bilong si teacher or si student. Pwede po ta, for example, ang inyong study kay ang gipangkandakan kay mga employees sa usa ka kumpanya, dapat ta mananghid sa company itself. Naka-try naman gud ko og research about kanang mga kooperatiba. So nag-adto pud mi sa mga kooperatiba, nanghid pud mi dito sa ilahang manager to conduct the study para sa um, ilahang mga employees. Now, very important po nga mananghid. Another thing, dapat sa imong pagpananghid na kay informed consent para sa imong interviewon, or kung ang imuhang mga pang-interviewon mga minors, dapat naapod sila parent consent along sa imuhang informed consent. Ang parent consent kay para ni siya sa mga pang-interviewon, gina-interview ng mga informant nga below 18 years old. Ang informed consent is mao ni siya ang consent nga ipahibalo o gi-explain na nimo, gidiskussan nimo ang imuhang mga informant ug nisugot sila nga interviewon nimo sila. Sunod aning obtain permission to conduct the study, mag-select na ka og participants. Upon selecting the participants naman po, dapat I think dapat swak siya sa imuhang inclusion criteria kay para makuha jud nimo
ang answer sa imuhang mga main questions. Then identify data from various sources. Identify data from various sources. So para sa ako, for example, sa ako nangita ko birth certificate sa ilang bata kay syempre teenage father man no. Pasinday nagatik-atik lang ang teenage father unsa ba. So to nga nangita ko og birth certificate sa ilahang mga bata kay para ma-verify kung tinuod ba jud ni ilahang kuan ang another thing is na ako'y notebook adto nga dito na ako ginasulat ang tanan akong observation while interviewing ako apong ginasulat dito ang ako ang observation sa ilaha while naga-share sila sa ilahang life. Then pagkahuman naapod ang interview ana next is administering and recording data using protocol. Unsa man ni siya? Ikaw ang mag-interview and at the same time gina-record nimo ang imong kuan through observational and interview protocol. So mao to akong ingon dili lang ka basta-basta mag-interview kundi mag-observe pud ka kung unsay ginabuhat sa imuhang informants while naga-interview ka. Then administering the data collection in a manner sensitive to individual insights. So sensitive in the sense nga for example, ang imuhang topic is very sensitive, dapat na kay pseudonym or alias sa imuhang gipang interview kay lisod man pud kaayo no ug ma-inform ang tibuok kalibutan nga ay sila di ay ni siya, sila di ay ito nga kuan murag lahi ra pod. And we are grateful enough naman po nga kanang bitong nisugot sila despite sa kanang kakuyaw sa ilahang life naisugot sila nga magpa-interview sa imo ha. Now, ako ang hatag emphasis researchers nga dinhi sa data collection, dinhi lang nimo i-explain, i-discuss kung unsa ang imuhang buhaton para makakolekta ka sa data nga imuhang gikinahanglan. So sa qualitative research, ang pinaka-importante ani is maka-interview man ka, maka-administer ka, maka-interview ka sa imuhang interview sa imuhang sets of questions. Naay kuan dito, naatay sa chapter 1 naatay research main questions pero ang pagkabuhat ana along sa atong research main questions na apud tay research sub questions naatay mga sub questions kay para mas madig deeper pa nato kung unsa man ang gusto nato mahibal-an anang ato ang main questions. Now, to end our discussion about data collection researchers, ako ang gusto ipaabot sa inyo ha, nga ang dapat lang ninyo i-discuss sa data collection is kung unsa ang step by step nga procedure ninyo para makakuha mo sa data nga inyohang gikinahanglan. Sa karon nga stage sa inyohang pagsulat sa inyohang research, dapat halos na kompleto ang inyohang chapter 3. Kadto lang og daghang salamat.